Lini Abante, sinupalpal po ni Attorney Harry Roque. Ang Boytila ay nag-celebrate na. At sabi niya ipagpapatuloy daw niya ang gawain ng Huwad Committee. Well, Boydila, ikaw ngayon ang dinidilaan. Hindi ka uupo. Hindi ka pa rin makakaupo. Itong si Benny Abante, si Boydila, di ba? Well, Dela, hindi ka pa rin makakaupo. Abay, ang akala niya, siya ay makakaupo na bilang kongresista, miski siya ay natalo nitong si Joey Uy. Kung matatandaan niyo po, natalo siya bilang isang kongresista at ito naman po ay parusa ng taong bayan sa kanya dahil sa kanyang boydilang ginagawa sa Kongreso. Kung saan binaboy niya yung proseso ng Kongreso at ginawa niyang talagang instrumento para gipitin ang mga Duterte at kanilang mga aliado. Well, nakatikim po siya ng hagupit ng taong bayan. Pero si Boy Abante, si Boy Dila, abay umasa na siya ay makakaupo. Bakit? Kinuntsaba ata ang COMELEC. Kinuntsaba ang COMELEC at sinabi na hindi raw national-born Filipino itong kalaban na si Joey Uy. Well, alam niyo po, sa ating saligang batas, dati-rati po, under the 1935 Constitution, dapat para ikaw ay maging national-born Filipino, ang tatay mo ang dapat maging Filipino. Pero binago na po yan. Mula po kung hindi po nagkakamera, 1973 Constitution. No? Ngayon po, kay tatay, kay nanay ay national-born Filipino, sapat na po yan para ang isang Filipino ay maging national-born Filipino. Sa kaso po ni Joey Uy, talaga naman po ang tatay niya ay naturalized Filipino, pero nanay niya ay natural-born Filipino. At dahil ang nanay niya ay natural-born Filipino, syempre siya ay natural-born. Pero nakapagtataka po, bakit po ang second, yung parang second, ano tawag doon, division ng COMELEC ay nagdesisyon na babaliwalain ang kanyang Certificate of Proclamation dahil daw po di umano sa pagiging hindi national-born. Kasi sa saligang batas natin, hindi sapat na ikaw ay Pilipino. Kasi po pwede ka maging Pilipino through naturalization. Yung nag-a-apply ka no, sa hukuman o sa OSG. Kinakailangan talaga ang national-born ay meron kang dugong Pilipino. Kung ikaw ay ang nanay mo o tatay mo ay Pilipino, whether or not married o hindi. Ang punto po is nakapagtataka kung bakit matapos paproklama si Uy, saka siya i-disqualify. Now, syempre, hindi maalis sa isipan ng tao na luto ito. Bakit? Kasi nga, napakatinding aliado na administrasyon itong si Boy Dila. At siguro dahil siya matinding kaaliado na administrasyon, syempre, napabura, no? Yan po iniisip ng marami. Ako po, hindi ko maintindihan. Kung talagang pinakita naman ni Joey Uy na siya, ang nanay niya ay natural-born Filipino, talagang wala pong kaduda-duda. Simple lang po yan. Sa mga abogado, alam namin yan na hindi kinakailangan na tatay lamang ang maging natural-born Filipino. So nakapagtataka po yung decision na yan kung totoo naman na ang nanay niya ay natural-born Filipino. Wala pong basihan. At saka bakit atat na maanal yung proclamation? Alam niyo po, iba ang eleksyon ng Kongreso. Bakit? Kasi hindi po gaya ng Senado na mayroong 12 naiiwan. Wala pong naiiwan na kongresista dito sa Pilipinas. Kada 3 taon, talagang nauubos ang kanilang termino. At kung hindi mapoproklama ang mga kongresista, wala tayong kongreso. Dahil nga po importante na magpatuloy ang gawain ng kongreso, dahil ang pinaka-importante gawain nila pagdating ng Hulyo ay yung pantao ng budget, nakasaad sa ating Omnibus Election Code na wala talagang tinatawag na pre-proclamation controversy ang mga kongresista. Ibig sabihin, yung mga dayaan, hindi po pwedeng makonsidera yan. Basta tuloy-tuloy lang ang bilang ng boto at kung sino ang pinakamalaking boto, siya ang madideklarang panalo as kongresista. Kasi importante na sa lalong mabilis na panahon, maproklama yung mga nananalong mga kongresista. Otherwise, wala tayong kongreso na gagawa ng budget pagdating ng July. So nakapagtataka na bagamat walang pre-proclamation controversy ang mga kandidato para sa kongresista, nagkaroon ng ganitong kontrobersiya pagdating kay Joey Uy. Now, ang pagkakaalam ko po, talaga naman pag ikaw ay nanalo na, naproklama na, at hindi pa nag-a-assume ng opisina, meron pa talagang jurisdiction ng COMELEC. No? Pero ang COMELEC dapat magdesisyon pagdating sa issue ng citizenship sa hiwalay na aksyon na tinatawag na co-warranto. Hindi ko po alam kung nagkaroon ng co-warranto yan. Kasi kung yan po ay yung nauna ng aksyon para ideklarang null and void yung kanyang certificate of candidacy, yan po isakop na ng pre-proclamation controversy. No? Importante na kapag naproklama na, magkaroon talaga ng direct challenge sa citizenship sa pamamagitan ng co-warranto. So hindi ko lang po alam kung yung decision na yan ay sa pamamagitan ng co-warranto petition, pero sa tingin ko po hindi, kasi napakabilis ang decision yan. Wala pang isang buwan ang election natin, meron silang decision sa co-warranto. So sa tingin ko, ito ay pa rin sa pre-proclamation controversy no, na dapat hindi na-entertain ng COMELEC. Now, ang tanong, abay ang Boytila ay nag-celebrate na. At sabi niya, ipagpapatuloy daw niya ang gawain ng Huwad Committee. Well, Boydila, ikaw ngayon ang dinidilaan. Hindi ka uupo. Bakit? Well, ngayon po kasi, nagkaroon na ng bagong desisyon ang Korte Suprema. Ito po yung Mangundadato versus COMELEC. Na yung second placer rule ay hindi na po ipapatupad. Ano ba yung second placer rule? If for any reason, yung nahalal na opisyal ay na-disqualify at hindi mag-qualify doon sa kanyang opisina, yung second highest number of votes ang siya uupo. Well, sabi ng Korte Suprema, hindi tama yan. Dahil sa eleksyon, merong pinili ang taong bayan. Ang second placer, bagamat siya ay second placer, hindi siya pinili ng taong bayan. So ang talunan, full stop, hindi po pwede na siya mapoproklama kung madi-disqualify yung naproklama. Lalong-lalo na kung ang posisyon ay kongresista kasi nga importante yung pagkakaroon ng mga kongresista. No? Otherwise, wala tayong budget.
So ito pong desisyon nito ay ito po ngayon ang applicable kay Boy Dila. Bagamat nagdidiwa na si Boy Dila na akala niya babalik siya sa Kongreso at mga api na naman siya sa Wad Committee, hindi, Boy Dila. Buti nga, belat, hindi ka uupo dahil dito sa bagong desisyon ng Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema, ang binoto ng taong bayan, yung pinakamataas na boto. Kung if any reason, matapos magproklima, hindi siya makaupo, magkakaroon ng vacancy. Kinakailangan, maghalal na naman ang taong bayan ng bagong kandidato o bagong kongresista pagdating dito nga sa kaso ni Joey Uy. Sabihin nating matalo si Joey Uy sa M-Bank kasi mula doon sa second division, mag-motion for reconsideration naman yan at dadalhin sa COMELEC. No? Pero ako naman naniniwala na karamihan naman, if not all of them, hindi, karamihan pala, may isa dong non-lawyer, no? Ay abogado, alam naman nila na kapag ang nanay natural born Filipino pa rin yung anak. Pero if for any reason, hindi mabago itong desisyon nito at masustain na pa yan ng Korte Suprema, ang realidad, hindi uupo si Boy Dila. Kasi Boy Dila, kinakailangan, ikaw ang nanalo bago ka makaupo. Ikaw ay natalo. At ang sabi ng Korte Suprema, hindi mabubura yung pagkatalo, miski pa ma-disqualify yung nanalo. Ang solusyon dyan, magkaroon ng special election. Pero ang number 2, hindi uupo. Alam niyo po, kahit saan yung tignang anggulo, meron pa rin katarungan. Si Boy Dila na ginamit ang ating Kongreso bilang isang institusyon para instrumento ng pagigipit sa mga taong gaya ko. Ayun, sinuka ng kanyang mga constituents, matapos masuka, parang gumawa ng paraan na siya ang manalo. Kasi hindi ako mapaniwala na on its own, yung COMELEC ang nag-disqualify kay Joey Uy. Sigurado ko na siya mismo ang nagsampa ng disqualification. Pero yun nga, kung ako naman, sinuka na ako ng aking mga constituents, hindi ko na pagpipilitan ng sarili ko, di ba? Ang sama naman nun, gahaman talaga sa kapangyarihan. May pagkakapal. Pero yun nga po, no, sinuka na siya at ang gusto pa rin niya ay siya pa rin ang umupo. Well, sorry ka na lang. Ang tawag dyan, karma. Karma dahil hindi ka naging tapat sa iyong tungkulin. Ang trabaho ng kongresista, tagagawa ng pulisiya. Ang trabaho ng kongresista, bigyan ng solusyon. Ang problema ng kagutuman, ng mababang sweldo, ng kakulangan ng trabaho, at saka ang peace and order. Hindi trabaho ng kongresista na manggipit ng mga kalaban sa politika. Karma talaga yan. Lalong-lalo na sa isang tao na nagpapanggap na siya ay anak na isang ministro ng Panginoon. Yung mga kabastusan na ginawa mo sa akin at sa ibang tao sa Kongreso, yan ba'y gawain ng Kristiyano? Kapwa Kristiyano pa naman kita. Ano ba yan? Ewan ko ba sa pagdadasal ko hindi ko nga maintindihan bakit nagkaroon ng Kristiyano gaya mo. Kasi baka isipin ng maraming nanonood sa'yo na lahat ng Kristiyano gaya mo. At saka ano ba yung dila-dila mo pa? Hindi ko maintindihan, pahubad-hubad ka pa dila-dila, yan ba'y gawain ng isang ministro ng Panginoon? Kaya ka naman at hindi naman ako nagtataka na dahil dyan, bokya ka ngayon at ikaw ngayon ay ordinaryong mamamayan. Bagamat ikay nais na makaupo, hindi mangyayari yan. Kahit anong lakas mo pa sa tambaluslos, magsanib puwersa pa kayo, bokya ka na. Dahil sa demokrasya, pag sinuka na ng taong bayan, hindi na hinihigop ang suka. At ang gusto mong mangyari, higupin ng taong bayan, sinuka nila. Hindi po yan mangyayari. At salamat na lang. At nandyan ang desisyon ng Korte Suprema. Moral of the story, talaga pong may karma. Moral of the story, the golden rule. Moral of the story, gampanan ang katungkulan na may katapatan at merong sinseridad. Hiya si Abante, hindi pala makakaupo. Pag talo pala talaga. Kaya hindi pala siya makakaupo bilang congressman. Sigurado, dismayado ito. Hindi po nakapurma. Kaya Atty. Harry Roque, si Boy Dila, hindi makakaupo. Ayon kay Atty. Harry Roque, ayan, hindi po nakapurma si Bini Abante. Sigurado po manggagalaiti po si Abante po dito pag nakita niya itong video na ito kay Atty. Harry Roque.